State of the Nation. Naunsyami ang biyahe pa Qatar ng isang OFW matapos punitin ng mister ang kanyang pasaporte at boarding pass sa mismong araw ng flight. Narito po ang aking report. Halos manlumo sa kaiiyak ang babaeng OFW na yan sa NAIA Terminal 1. Balik Qatar na sana siya para magtrabaho ulit bilang domestic helper. Pero ang kanyang mister, inabangan siya sa airport at pinunit ang kanyang passport at travel documents. Naunsyami tuloy ang kanyang pagbiyahe. 7 years ako nagtrabaho, walang trabaho yan. Ayaw niya nga na umalis ako. Pero sabi ko, magtatrabaho ako para sa mga anak namin. Kwento ng babae, hiwalay na raw sila ng mister. Ayaw ko na nga tumira doon kasi binububog niya ako. Antayin ko, papatayin pa niya ako. Aminado ang mister na sinaktan niya ang kanyang misis, pinakahuli noong bisperas ng bagong taon. Ayaw niya raw umalis ang misis nang hindi sila nagkakaayos. Pagbaba pa naman ng bus ang bilis ayaw. Parang ayaw na ako makita Inisipan ko punitin para hindi makaalis. Hindi ko lang po alam kakasuhan ako Hawak na siya ng PNP Aviation Security Group. Na-inquest na siya sa mga kasong paglabag sa Philippine Passport Act at Violence Against Women and Children Act. May parusang sino mang naninira ng passport, multang 60,000 hanggang 150,000 pesos at pagkakakulong ng 6 hanggang 15 taon. Sa paglabag naman sa Violence Against Women and Children Act, multang 100,000 to 300,000 pesos at kulong na 1 buwan hanggang 20 taon. Sinubukan ng DFA na kontakin ang phone number ng babae na nasa file nila pero di ito makontak. Pwede naman daw siyang mag-email sa oca@dfa.gov.ph para matulungan sa kanyang passport application. Ayon naman sa isang senior lecturer ng UP Department of Sociology, may mga pagkakataong nauuwi sa pananakit ang financial empowerment ng babae o dahil siya na ang breadwinner ng pamilya. Usually, yung mga lalaki, feelings of naliliit sa sarili nila. Kaya kung ano-ano sinasabi nila, like, pinagpapalit mo ko, nangangaliwa ka, and to assert their dominance again, pinapaigting nila yung abuse dun sa babae. Turot ka na lang sa kanila, madam. Ilang sasakyan ng mambabatas ang natikita ng MMDA matapos dumaan sa EDSA busway kahit bawal. Kabilang sa sinita ng MMDA Strike Force ang isang sasakyan na number 7 ang plaka na pag-aari raw ng isang senador. Hindi na bumaba ang driver nito, wala naman daw senador na nakasakay rito. Sinita rin ang sasakyan ng isang congressman base sa plaka nito na may blinker pa. Hindi pinangalanan ng MMDA kung kaninong sasakyan ito at hindi na rin nagpakilala sa media ang mga sakay nito. May pulis din na nakipagtalo pa sa MMDA at isang basketball player na sinubukan pa raw magpalusot ng mahuli. Dati nang iginiit ng DOTR na sinasakyan lang ng presidente, vice-presidente, Senate President, Speaker ng House of Representatives at Chief Justice ng Korte Suprema ang pinapayagang dumaan sa busway. Gayon din ang mga on-duty na ambulansya, fire truck at police car. Gustong paimbestigahan sa Kamara ang pangangalap ng pirma para isulong ang magkasamang pagboto ng Senado at Kamara sa charter change. May report si Tina Panganiban Perez. Ganito ang pinapipirmahang papel sa mga residente sa iba't ibang lugar sa bansa sa petisyon sa charter change o CHA-CHA. Ang petisyon, isinusulong na baguhin ang Article 17, Section 1, Number 1 ng 1987 Constitution. Pinadaragdag ang katagang voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House of Representatives. Sa ngayon kasi pwedeng imungkahi ng Kongreso sa boto ng 3/4 ng lahat ng miyembro nito ang anumang amyenda o rebisyon sa saligang batas. Pero di malinaw kung hiwalay o magkasamang boboto ang mga miyembro ng Kamara at mga senador. Kaya may naaamoy ang ilang mamabatas sa isinusulong na rebisyon. Kung jointly kasi na magpapasya ang Senate at ang House, ang House merong 300 plus members outnumbered talaga ang Senate, and for the longest time naman hindi talaga umuusad ang charter change sa loob ng Senado. Overwhelmed, outnumbered yung mga senador na mga representatives. Nakalagay rin sa papel na lubos na naunawaan ng pumirma ang mungkahing pag-amyenda. Pero sa panayam ng GMA Integrated News, sinabi ng ilang pumirma na lumagda lang sila dahil may pinangakong ayuda.
Isang paraan na naman ito ng pambubudol sa taong bayan. Iniimpluwensyahan sila para sumang-ayon sa isang bagay na hindi naman lubos na naipaliwanag sa kanila. Ang mga papel isusumite sa COMELEC para maberipika kung mga rehistradong botante nga ang mga pumirma. 12% ng mga rehistradong botante sa bansa at 3% sa kada legislative district ang kailangan. Oras na maberipika at pumasa sa COMELEC ang listahan ng mga pumirma, pagbobotohan pa sa pamamagitan ng plebisito ang isinusulong na amyenda. Yung mga pagbabayad, yan po ay titingnan din po ng COMELEC. Kapag ikaw ay nagpapapirma, bukal sa dibdib at sa kalooban ng mga pumipirma. Pero nilinaw ng COMELEC na wala pa silang jurisdiksyon sa isyu ngayon. Pinag-aaralan ng Makabayan Bloc na maghain ng resolusyon para paimbestigahan ang signature campaign. Sinisika pa namin kunin ang reaksyon ng liderato ng Kamara tungkol dito. Si Atty. Raul Lambino, minsan ang namuno sa hakbang na amyendahan ang saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative noong 2005 hanggang 2006. Oras na lumusot ang joint voting ng Kamara at Senado, mas madali na raw ang pagrebisa sa saligang batas. Sila ang magbabago ng ating saligang batas. Babaguhin nila yung economic provisions, maaaring baguhin nila yung political provisions, maaaring baguhin nila yung mga social provisions, baguhin nila yung mga civil provisions. Ayon sa isang dating mahistrado ng Korte Suprema, dapat hiwalay ang botohan ng Kamara at Senado. The House and the Senate must meet in a joint session. Pag may dumating na question, ang botohan dyan should be separate. 2/3 is required. So you must get 2/3 of the House, 2/3 of the Senate. Ang grupong People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA na nasa likod ng TV ad na bumabatiko sa 1987 Constitution, nangangalap din daw ng pirma. Pero di raw sa kanila ang form na lumabas sa social media. Halos pareho ang mga form. Pero yung mga kumukuha ng mga signatures are purely private people. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit 1,000 residente ang nasunugan sa Pandakan sa Maynila. 3 barangay ang apektado at mahigit 100 bahay ang tinupok ng apoy. Walang nasawi, isa naman ang sugatan. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Sa mga bangketa muna magpapalipas ng gabi ang ilan sa mga nasunugan. Ang iba sa kanila, nanakawan pa raw ng mga kasangkapan at panindang bigas. Inaayos na naman nila City Hall ang listahan ng mga nasunugan para mabigyan ng tulong pinansyal. Nakapagbigay na raw sila ng pagkain. Nagpaabot na rin ng banig at kumot ang Manila Department of Social Welfare. Unstoppable, resilient, at confident ang mensahe ng untouchable single ng K-pop girl group na ITZY. Pasok na yan sa worldwide list ng top trending music videos ng YouTube with more than 4 million views. Kasama sa kanilang comeback album na Born to Be. Nasa bansa kamakailan ng grupo para sa 2023 Asia Artist Awards kung saan nanalo sila ng Best Artist Award. We really didn't expect all of this successfulness, but thanks to many Mitzies, our fans, I think it was able to happen, and we just feel very grateful for it. Nagpa-excite naman sa Blinks ang recent post ni Rosie nakuha sa isang recording studio. Pahiwati kaya na magre-release siya ng bagong single. Ginulat ni South Korea superstar IU ang fans sa kanyang hair transformation. From her usual black or dark brown, blonde na siya na may touch of pink. Lor Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kabi-kabila ang nakawan at panununog sa Papua New Guinea matapos magprotesta ang mga pulis at ilang opisyal ng gobyerno dahil sa kinaltasang sahod. May report si Joseph Moro. Dinumog ng libo-libo ang mga tindahan sa Port Moresby, Papua New Guinea
Mapabata at matanda, nagnakaw ng mga ibinibentang pagkain at gamit. Pinagbabasag nila ang mga salamin at sinira ang mga bintana at pinto. Kanya-kanyang bitbit ang isang lalaki animoy na grocery. Kabi-kabila rin ang panununog. Dinumog din ang Parliament at pinersa ang gate hanggang masira. Sumiklab ang karahasan matapos magprotesta ang mga pulis at iba pang tauhan ng pamahalaan dahil kinaltasan daw ang kanilang sahod. Paliwanag naman ng mga opisyal ng gobyerno, nagkaroon lamang ng administrative error na kanila namang aayusin. 16 na ang nasawi, idineklara na ang state of emergency. Sinuspindi rin ng hepe ng Papua New Guinea Police pati ang iba pang mataas na opisyal ng finance sa Treasury Government habang nag-iimbestiga. Sinilaban naman ng ilang sasakyan sa gitna ng karahasan sa Ecuador. No, atira. Idineklara ni Ecuador President Daniel Noboa ang gera laban sa mga drug gang. Mahigit 100 prison guard at staff daw ang dinukot. Nagsimula ang mga karahasan kasunod ng pagtakas ng leader ng isang gang at pagdeklara ng 60-day state of emergency. Mahigit 300 na ang naaresto. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umaapela ng tulong ang mahigit 700 Pinoy sa Christchurch, New Zealand matapos mawala ng trabaho. Nagsara kasi ang pinapasukan nilang kumpanya. Sabi ng isang Pinoy doon, marami sa kanila ang wala ng panggastos dahil hindi pa nila nakukuha ang 2 linggong sahod. May ilang nangingisda na lang para may makain. Nangako naman daw ang ELE Group of Companies na babayaran ng mga nawalan ng trabaho pero di pa raw masabi kung kailan. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng ELE. Ang ating embahada sa New Zealand nagsimula ng mamahagi ng ayudang $600 o mahigit 30,000 piso mula pa noong nakaraang linggo. Sana makita ko guys. Ang GMA Prime series na Love Die Repeat, ang ultimate TV comeback ng ultimate star na si Jeneline Mercado. Gusto pa kita makasama. Gaganap siya bilang si Angela. Iikot ang storya ng tila matrap siya sa isang time loop. At susubukan niyang iligtas sa aksidente ang kanyang mister, played by Sian Lim. Sa pagsalang ni Jen sa GMA Integrated News interviews, naging emosyonal siya nang ibahagi niya kung ano ang gusto niyang balikan sa nakaraan. Yung mga moment, nabuhay pa si Mami Lydia. Hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari sa'yo. So kailangan gawin mo na, ibigay mo na lahat, di ba? Huwag mo nang hintayin na umabot tayo sa punto na huli na ang lahat. Sumalang din sa hiwalay na GMA Integrated News interviews si Sian Lim. Ibinahagi niya ang kanyang pananaw sa mga hamon sa mga relasyon, kasunod na mga napagdaanan niya sa love life noong 2023. Anong situation yung deserve ng another chance? Depende kasi. It really depends on the couple. It depends on ano yung pinagdadaanan nila. And you can never really tell, like coming from outside of that relationship, diba? If you're just a spectator or if you're just giving advice to a friend, you'll never really know what's going on in the relationship. But I do believe na parang you really have to work and not give up on a relationship. But when will you say na parang tama na? When a person gives up, maybe. As much as possible nga, you don't want to give up, diba? But there are unforeseen circumstances. Life happens. Diba? As much as possible naman, you're not here to waste time. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hot topic sa netizens kung ayos lang ba ang halos 300 pisong singsing para sa isang future bride. Hiningi namin ang opinyon ng mga eksperto pati na ang mga mag-asawa na may engagement ring dati na 299 pesos. Panoorin natin sa report ni Oscar Oida. Hindi lahat ng alahas mahal. Pero kung ang iyong kasintahan mahal mo, mahal din ba dapat ang singsing na ibibigay mo?
Ang usaping yan galing sa post na ito sa isang Facebook page. Nadismaya raw kasi ang isang babae dahil halos 300 piso lang ang engagement ring na kanyang natanggap mula sa nobyo. Iba't ibang bersyon ang kumalat online kabilang ang kwento umano ng lalaking nagbigay ng singsing. Pero nilinaw ng FB page na nagpost ng screenshot ng original post, walang patunay na totoo ang babae sa likod nito. Pero nangyari daw ito sa totoong buhay tulad sa mag-asawang Hana Camille at Dan Joseph Villar. 299 pesos ang halaga ng engagement ring na ibinigay kay Hana. Pero para sa kanya, walang katumbas na halaga ang paghingi sa kanyang kamay para pakasalan. The reality is you don't need to go broke finding the perfect ring. Don't feel pressured into spending more than you're willing to be. Si Dan, mas pinagandaan ang kasal at pagpundar ng sarili nilang bahay. Hindi ko po alam na doon niya po sinave yung money niya sa kasal namin. May savings na siya para sa kasal. Importante, yung taong mahal mo, pakasalin mo, tapos alaga na mabuti, at higit sa lahat, mahalin. Gaano nga ba dapat kamahal ang isang engagement ring? Kailangan mo rin maging practical, pero depende naman yun, ma'am, sa pagbibigyan. Nasa ano po ako, kung yun talaga po ba is genuine na po, or binigay mo lang po sa akin dahil pilitan ka, or... As long as you love, mahal niyo yung isa't isa. Hindi naman magmamatter yung presyo. Bakit? Sa hirap po din siguro ng buhay ngayon. Yung presyo nito would depend kung ano yung financial stability or financial standing ng couple na yon. Definitely, kung hindi naman ganun ka-stable yung finances nila, hindi mo naman kailanganin ng mahal na engagement ring, no? Para iparamdam mo yung pagmamahal mo doon. Ang marriage counselor na si Jocelyn Laverinto, sinabing valid ang pagkadismaya ng ilan sa murang engagement ring, lalo't malaking parte ng kanilang buhay ang nagbigay nito. Engagement ring is a symbol of commitment. Lalo na sa mga Pinoy, it's a pride for a woman to receive expensive ring. Ang ikakasal na sina Pia Salvacion at Martin Dominic, may kamahalan ang engagement ring dahil para kay Dominic, investment na may tuturing ang singsing. Ano yung gusto nyong laki or liit ng kasal nyo, na magiging bahay nyo, na magiging kotse nyo, but at the end of the day, nagdi-decide kayo together. Nagdi-decide kayo as a couple. At dapat in agreement kayo sa lahat ng movement niyo kasi couple na kayo eh. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako si Maki Pulido para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan sa ngala ni Atom Araulio, ako po si JP Soriano mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.